Sa bawat sulok ng ating kapuluan, may tinatagong hiwaga ang kalikasan. Mga tanawing sadyang nilikha upang ipaalala sa atin kung gaano kaganda at kayaman ang ating lupang sinilangan. Isa sa mga pinakakahanga-hangang likha ng kalikasan ay ang mga talon o waterfalls. Mga dumadaloy na agos ng tubig mula sa kabundukan ay tila musika ng kalikasan. Mula Luzon hanggang Mindanao, ang Pilipinas ay pinagpala ng daan-daang waterfalls. Ngunit sa dami ng mga ito, may 10 natatangi. Mga talon na hindi lang kahanga-hanga sa laki o taas, kundi pati na rin sa kanilang kasaysayan, kulay at kalikasan. Kaya mga ka-amazing, simulan na natin. Number 9, Tinago Falls, Iligan City, Lanao del Norte. Sa lungsod ng Iligan, nakilala bilang City of Majestic Waterfalls, matatagpuan ang isang paraisong nakatago sa loob ng lambak. Ang Tinago Falls, mula sa salitang tinago na ibig sabihin ay itinago. Ang pangalan nito ay literal na kahulugan ng lokasyon nito. Upang marating ito, kailangang bumaba ng mahigit 500 baitang ng hagdanan na tila walang katapusan. Ngunit sa bawat hakbang, unti-unti mong maririnig ang pag-ugong ng rumaragasang tubig. At sa pagdating mo sa ibaba, parang isang pintuan patungo sa paraiso. Ang Tinago Falls ay may taas na humigit kumulang 240 na talampakan. Ang tubig nito ay malamig, malinaw at tila kristal sa ilalim ng araw. Napapalibutan ito ng mga lumot na bato, runti ang halaman at mga punong animoy yumayakap sa bawat patak. Sa gitna nito, may isang maliit na kuweba na tila tahanan ng mga diwata. Ayon sa alamat ng mga taga roon, marami ang naniniwalang ang Tinago ay pinagpala ng espiritu ng kalikasan, kaya nananatiling malinaw at busilak ang tubig nito. Para sa mga turista, ang entrance fee ay humigit kumulang 50 hanggang 100 pesos. Maaaring magrenta ng life jacket at bangka upang marating ang gitna ng lagoon, kung saan mararamdaman mo ang buhos ng tubig sa iyong balikat. Isang natural na masahe mula sa kalikasan. Ang lugar ay may mga cottage, paliguan at mga tindahang nag-aalok ng mga lokal na pagkain at souvenir. Ngunit higit sa lahat, ang Tinago Falls ay nagbibigay ng isang karanasan na hindi matutumbasan. Ang pakiramdam ng ganap na kapayapaan, malayo sa ingay ng lungsod. Number 8, Asik-Asik Falls, Alamada, Cotabato. Sa bayan ng Alamada sa North Cotabato, matatagpuan ang isa sa pinaka-nakamamanghang likas na kababalaghan ng bansa, ang Asik-Asik Falls. Hindi ito tulad ng karaniwang talon na nagmumula sa ilog o sapa. Ang tubig ng Asik-Asik ay tila lumalabas mula sa mismong pader ng bundok. Dumadaloy mula sa lumot na nakadikit sa bato. May lawak itong mahigit sa 140 meters at taas na 60 metro. Sa unang tingin, parang kortina ng tubig na bumababa sa isang berdeng pader. Isang tanawing parabang iginuhit ng isang pintor. Ang pangalan nitong Asik-Asik ay mula sa salitang Hiligaynon na ang ibig sabihin ay wisik-wisik o sprinkle. Natuklasan lamang ito noong 2010 ng mga lokal na magsasaka matapos bumagsak ang ilang puno na dating tumatakip dito. Mula noon, naging isa ito sa pinaka-dinadayo ng mga adventurer. Ang entrance fee, nasa 100 pesos at ang habal-habal ride mula sa bayan ay humigit kumulang 200 to 300 round trip na. Wala kang maririnig na ingay kundi ang lagaslas ng tubig at huni ng mga ibon. Wala ring resort o malaking komersyo sa paligid. Tanging kalikasan lamang ang iyong makakasama. Ang Asik-Asik Falls ay simbolo ng kadalisayan at misteryo ng kalikasan. Isang patunay na may mga ganda pa ring hindi kayang likhain ng tao. Number 7, Maria Cristina Falls,
Iligan City, Lanao del Norte. Sa parehong lungsod ng Iligan, naroon din ang tinatawag na Mother of all Filipino Waterfalls, ang Maria Cristina Falls. Ito ang pangunahing pinagkukunan ng kuryente sa buong Mindanao dahil sa hydroelectric plant ng Agus River. May taas itong 320 talampakan at kilala sa kakaibang itsura. Isang twin waterfall na tila magkasabay na sumasayaw sa hangin. Ayon sa alamat, ang dalawang agos ng tubig ay sumisimbolo sa dalawang magkasintahan, sina Maria at Cristina. Bukas ito sa publiko bilang Maria Cristina Nature Park na may entrance fee na 50 pesos lamang. May mga view deck, picnic area at mini zipline para sa mga gustong mas mapalapit sa talon. Sa paligid, makikita rin ang iba't ibang species ng ibon at halaman na protektado ng lokal na pamahalaan. Sa gabi, kapag nakasindi ang mga ilaw mula sa power plant, tila kumikislap ang tubig sa ilalim para mga bituin na nahulog sa lupa. Number 6, Kawasan Falls, Badian, Cebu. Isa sa mga pinakatanyag na waterfalls sa bansa ay ang Kawasan Falls ng Cebu. Kilala ito sa mala-turquoise na kulay ng tubig na tila pinatingkad ng liwanag ng araw. 3 antas ang bumubuo rito. Ang bawat antas ay may kanya-kanyang natural pool. Ang unang level ay ang pinaka-popular. Dito karaniwang naliligo ang mga turista at gumagawa ng mga larawan para sa social media. Ang ikalawa at ang ikatlong level naman ay para sa mas adventurous na manlalakbay. Isa sa mga dahilan kung bakit dinadayo ang Kawasan ay ang tinatawag na canyoneering adventure, kung saan tatawirin mo ang ilog, tatalon sa mga batong mataas at lalangoy sa malalim na bahagi ng tubig. Ang entrance fee ay 75 pesos at ang canyoneering package ay nasa pagitan ng 1,500 hanggang 2,500 pesos, depende sa tour operator. May mga rest house, cottages at kainan sa paligid. Ngunit higit sa lahat, ang Kawasan Falls ay sumasagisag sa saya ng pakikipagsapalaran. Sa bawat tawa at sigaw ng mga turista, tila tumutugon ang lagaslas ng tubig, isang paalala na ang buhay tulad ng ilog ay dapat daluyan ng galak at pagkamangha. Number 5, Aliwagwag Falls, Katil, Davao Oriental. Kung may hagdang papunta sa langit, marahil ito ay ang Aliwagwag Falls. Matatagpuan ito sa bayan ng Katil, Davao Oriental at binubuo ng mahigit 130 cascading layers ng tubig. Parang hagdang-hagdang palayan, ngunit gawa ng kalikasan. May kabuang taas itong higit sa 1,100 talampakan. Dahilan upang ituring ito bilang isa sa pinakamataas sa buong bansa. Bahagi ito ng Aliwagwag Protected Landscape na tahanan ng iba't ibang uri ng ibon, paru-paro at halaman. May entrance fee na 100 pesos lamang at maaari kang maglakad sa hanging bridge o sumubok ng zipline adventure sa paligid ng talon. Kapag tumama ang araw sa bawat layer, kumikintab ang tubig na parang pilak. Isang tanawing nakabibighani at nagbibigay buhay sa buong komunidad ng Katil. Ang Aliwagwag Falls ay hindi lang tanawin ng kagandahan, kundi simbolo rin ng katatagan ng mga taga Mindanao, na kahit ilang beses man silang tamaan ng bagyo, bumabangon pa rin tulad ng walang humpay na agos ng talon. Number 4, Bumudok Falls, Sagada, Mountain Province. Sa malamig at maulap na kabundukan ng Sagada, nakatago ang isa sa pinakamarikit na tanawin ng Cordillera, ang Bumudok Falls na kilala rin bilang Big Falls. Hindi madaling puntahan ang talon na ito. Kailangan mong maglakad ng halos 2 kilometro pababa sa mga hagdang palayan at mabatong daan. Ngunit bawat hakbang ay may kapalit. Isang tanawing tila galing sa isang lumang postcard. Ang Bumudok ay may taas na humigit kumulang sa 200 talampakan.
Mula sa talon, bumubulusok ang malamig na tubig na galing sa kabundukan ng Mount Ampakaw. Dumadaloy sa makipot na ilog na bumabaybay sa mga palayan. Kapag narating mo ang ilalim ng talon, maririnig mo ang dagundong ng tubig na tila sinasabing maligayang pagdating. Sa paligid nito, makikita mo ang mga lokal na igorot na nag-aalaga ng palay at mga turista na tahimik na namamangha. Ang entrance fee ay 20 piso lamang at ang guide fee ay nasa 500 per group. Isang maliit na halaga para sa kakaibang karanasang inaalok ng kalikasan. Ang Bumodok Falls ay hindi lamang isang tanawin, kundi isang karanasang espiritual. Habang nakatayo ka sa ilalim ng rumaragasang tubig, mararamdaman mong parang hinuhugasan nito ang lahat ng pagod, alalahanin at takot mo sa buhay. Ito ay paalala na minsan kailangan lang nating bumalik sa kalikasan upang mahanap muli ang ating kapayapaan. Number 3, Pagsanhan Falls, Laguna. Kung may isa mang talon na pinakataniyag sa kasaysayan ng turismo sa Pilipinas, yon ay walang iba kundi ang Pagsanhan Falls na matatagpuan sa Laguna. Kilala ito sa klasikong karanasang tinatawag na Shooting the Rapids, kung saan sasakay ka sa isang bangka na tinutulak ng 2 bangkero sa gitna ng matarik na ilog, habang dinadaanan ang mahigit 12 talon bago marating ang pinakapuno. Ang Pagsanhan Falls ay may taas na humigit kumulang 30 talampakan. Sa likod nito, may isang lihim na kuweba na tinatawag na Devil's Cave, kung saan pwedeng pumasok ang mga turista sakay ng balsa at maranasan ang likod ng agos ng tubig. Ang entrance fee ay nasa 270 pesos at ang boat ride ay umaabot sa 1,250 to 1,500 pesos bawat tao. Bukod sa kakaibang tanawin, ang Pagsanhan ay bahagi rin ng kasaysayan. Noong dekada 70, dito kinunan ang ilang eksena ng mga international films, kabilang na ang Apocalypse Now. Ang talon ay matatagpuan sa loob ng Pagsanhan Gorge National Park na napapanatili dahil sa pangangalaga ng lokal na pamahalaan. Ang mga bangkero rito ay itinuturing na mga bantay kalikasan dahil sila mismo ang nag-aalaga at naglilinis ng ilog araw-araw. Sa bawat agos ng Pagsanhan, maririnig mo ang awitin ng nakaraan. Isang paalala na ang turismo ay hindi lamang para sa kasiyahan, kundi para sa pagkilala sa ating kasaysayan at kalikasan. Number 2, Tinoyan Falls, Bislig, Surigao del Sur. Sa silangang bahagi ng Mindanao, sa lungsod ng Bislig, matatagpuan ang isa sa mga pinakatanyag at pinakamarikit na waterfalls ng bansa, ang Tinoyan Falls. Tinatawag itong Niagara Falls of the Philippines dahil sa lawak at ganda nito. May taas itong 55 metro at lapad na 95 meters at binubuo ng 3 level ng tubig na bumubulusok mula sa kabundukan ng Bislig. Kapag tumama ang sinag ng araw sa agos ng tubig tuwing umaga, lumilitaw ang isang bahaghari. Isang likas na palabas ng kalikasan na nagbibigay ng kakaibang karisma sa lugar. Ang entrance fee ay 50 to 100 pesos lamang at maaari kang magrenta ng bamboo raft sa halagang 150 pesos upang marating ang gitna ng talon. May mga kubo, cottages at shower area rin para sa mga turista. Ayon sa mga alamat ng mga taga roon, ang pangalan nitong Tinoyan ay mula sa salitang Bisaya na tuyan, na nangangahulugang pinaghirapan. At totoo nga, ang lugar na ito ay bunga ng pagsisikap ng lokal na pamahalaan at mga residente upang mapanatili ang kalinisan at kagandahan ng talon. Number 1, Limunsudan Falls, Lanao del Norte, Bukidnon Border. Malayo sa mga mata ng karamihan, sa hangganan ng Lanao del Norte at Bukidnon, matatagpuan ang Limunsudan Falls, ang pangalawang pinakamataas na waterfalls sa buong Pilipinas. May taas itong 870 na talampakan
at may dalawang pangunahing bahagi ng agos. Ang una ay bumabagsak mula sa tuktok ng bundok, samantalang ang ikalawa ay dumadaloy sa mas malawak na palanggana sa ibaba. Sa kabuuan, tila dalawang hagdan ng ulap na binabagtas ng tubig. Hindi madaling marating ang Limunsudan Falls. Kailangan ng 4x4 vehicle, mahigit 3 oras na biyahe sa mabundok na daan at mahigit 1 oras na trekking. Ngunit para sa mga tunay na adventurer, ito ay isang biyahe na sulit sa bawat pawis. Ang entrance fee ay 100 to 150 pesos at may option din para sa camping site na nagkakahalaga ng 200 pesos. Dahil sa kalayuan ng lugar, halos hindi pa ito naaabot ng mass tourism. Kaya nananatili itong malinis, payapa at tila hindi nagalaw ng modernong panahon.